Peaceful Saturday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mapayapang weekend sa ating lahat. At sana lahat tayo ay magkaroon ng tahimik at relaxing na weekend saan mang parte tayo ng mundo ngayon. Viral ngayon yung ginawa ng isang pasahero sa Move It driver na umabot pa sa programa ni Raffy Tulfo. Kinilala ang Move It driver na si Vicente Yang Jr. at ang kanyang babaeng pasahero na si Jayan Gadiani. Hindi ko masisisi ang mga netizens na talagang nagalit dito sa pasaherong si Jayan. Kahit ako mismo, talagang nabwisit ako at nainis dahil sa ginawa niya sa Move It rider. Noong una kasing lumabas itong balitang ito, paniwalang paniwala ang mga netizens na nagsasabi ng totoo itong pasaherong si Jayan. Ayon kasi sa kwento niya, hinold up siya ng Move It rider. So instead na ibaba siya doon sa kanyang destination, sa ibang destination doon siya ibinaba, at pinilit siya na ibigay sa rider yung kanyang bag na may lamang pera na nagkakahalaga daw ng halos 4,000 pesos. At hindi lang ito yung ginawa ng pasahero. Pumunta pa siya at inireport pa ito sa Pasay Police na kung saan talagang nanindigan siya na hinold up siya nitong Move It driver na si Vicente. At dahil nga sa ginawa niyang ito, sinuspinde ng Move It company ang rider habang patuloy ang investigasyon dun sa aligasyon sa kanya ng kanyang pasahero. Pero itong Move It rider na si Vicente talagang naninindigan siya na hindi totoo yung mga ibinibintang sa kanya. At hindi rin niya maisip kung saan nanggaling ang galit ng pasahero sa kanya at kayang-kayang gumawa ng napakamalisyosong kwento. At dahil nga sinuspindi siya natural, wala siyang trabaho, wala siyang kita. At ito yung nagpalala sa sitwasyon nilang mag-asawa dahil meron silang 3 anak at umaasa ito sa kinikita ng Move It rider. Although may trabaho rin naman yung asawa niya pero hindi sapat. Kumbaga, hati silang mag-asawa sa gastusin. Yung kinikita ng Move It rider daw ay para sa kanilang araw-araw na pangkain at yung kinikita naman ng asawa niyang babae ay para naman sa mga bills, monthly bills. Ang masakit pa nito, sirang-sira siyempre yung pangalan nilang mag-asawa. Damay pati yung asawa. Dahil sino ba naman ang hindi mapapahiya sa balitang hold-upper itong si Vicente? I can just imagine kung ano yung pinagdaanan nilang mag-asawa. Yung kahihiyan, yung sleepless nights, yung kahihiyan ng dinanas ng buong pamilya nila, hindi lang nilang mag-asawa kundi kasama yung mga anak nila at mga kamag-anak nilang mag-asawa. Plus of course, nanganib din yung mga buhay nila. Dahil kumbaga, hindi natin masasabi na merong sobrang mabubwisit sa kanila at sobrang magsisimpatya dito sa nagrereklamong pasahero at baka ipatumba siya. So napakaraming hindi magagandang pangyayari ang nangyari sa kanilang mag-asawa mula nang lumabas yung balita. So sa programa nga ni Raffy Tulfo, nagkaharap yung mag-asawa at yung sinasabing pasahero na si Jayan. Noong una talagang nanindigan itong si Jayan sa kanyang kwento na talagang hinold up siya at sinabi rin niya na parang binabastos siya nung Move It rider na si Vicente. Ayon nga sa kanya, hindi daw nagiging maganda yung dating sa kanya nung sinabihan siya ng rider na maganda siya. At dahil nga may mga anak din itong si Jayan pero wala nga siyang asawa, sinabi rin daw ng rider na kung siya yung dating karelasyon nitong ni Jayan ay hindi niya ito iiwanan dahil maganda daw. Sinasabi rin ni Jayan na parang sinasadya ng rider sa pamamagitan ng kanyang pagmamaneho na parang binibreak daw niya yung kanyang sasakyan para every time na mag-break, tatama yung hinaharap niya dun sa likod ng rider na talaga namang itinanggi ng Move It rider. Kumbaga, wala siyang iniisip na mali siyang ganun. Yung pasaherong si Jayan lang ang nag-iisip na parang may masamang motibo sa kanya, itong rider. Na gusto siyang chancingan nung rider. At pakiramdam nga niya ay binabastos siya. At dahil na daw dito, ay naisip niyang gantihan itong rider. At ito yung paghihiganti na naisip niya. Without thinking sa consequences na mangyayari dun sa pamilyadong rider. So, kayo na po noong May 28, tama ho ba? Yes po. Tuesday po yun, bandang 11:19. Yes po. Pinikap niya po kayo sa Telos Araneta. Going to Telos McKinley Makati. Yes po. Dumating po kayo sa Telos McKinley Makati? Hindi po. Hindi kayo dumating doon? Hindi niya po ako doon binaba. Saan niyo po kayo binaba? Bali po kasi ang pick up, binaba niya po ako sa may Pasay po. Sa pagitan po siya ng Kabayan Hotel. Tapos po yung katabi po ng Kabayan Hotel, para po siyang may mga yero, which is extension daw po ng Kabayan Hotel na ginagawa. Tapos yung katabi po nun is Metrobank po. Yan nga po sir ang tinatanong ko ngayon sa iyo. Ano ang dahilan
bakit magsisinungaling si ma'am? Bakit magsisinungaling ang iyong Opo. kliyente? Hindi ko rin alam, sir. Kasi hindi ko naman kilala yung tao na yan, sir. Sa booking lang kami nagkakilala. Napakasinungaling nyo, ma'am. Pinabago ko yun ng tama dun. 134 yung pamasahin nyo. Nagbayad kayo ng 150. Susuklian ko pa nga kayo dapat, di ba, ma'am? Tama Tapos, ba, ma'am? anong sabi nyo? Hindi, kuya, okay na yan. Nagpasalamat pa ako sa inyo, ma'am. Hindi ko akalain gaganituin nyo ako. Paano ako gagawa, ma'am, ng istorya? Sa tingin mo ba, papaspasin ko yung Pasay papunta ron sa panibago kong booking? Ano ko, si Superman? Ma'am, di ako gumagawa ng kwento rito. Sabi ko po sa kanya nung una, ibaba niya po ako kung saan man po since lumagpas na po siya and lalakarin ko na lang papunta po dun sa may... Sabi niyo sa kanya? Exacto. Sabi ko po, kuya, kung hindi mo ko kayang sa drop-off ko, ibaba mo na lang ako kahit saan dyan, tapos ako na lang papunta dun po sa drop-off point ko po dapat. May sinasabi ba siya kung bakit hindi kanya dinadrop off doon sa... Ang tangi niya lang pong sinasabi from the moment na hindi po siya nag-turn left, tapos dumiretso po siya, ang lagi niya lang pong sinasabi sasamahan ko lang daw po siya. May pupuntahan daw po siya, sasamahan ko lang daw po siya, saglit lang naman daw po. Tatakot po ako kasi po, hindi naman po yun yung first time kong mag-move it. So, hindi ko po akalain na ganun po yung mangyayari po that night. Kasi ang ko lang po, papasok lang naman po ako sa trabaho At hindi rin niya naisip na hindi siya makakalusot. Dahil kumbaga habang ginagawa yung investigation, maraming pruweba ang magtuturo na hindi siya nagsasabi ng totoo. Unang-una na nga yung sinasabi ni Raffy Tulfo na may GPS na ginagamit, ang Move It app, na kung saan malalaman doon kung saan siya ibinaba at kung ano ang nangyari pagkatapos siyang ibinaba. So ayon nga sa kwento ng rider, pagkatapos ng maibaba itong si Jayan, in less than 5 minutes ay nagkaroon ulit siya ng panibagong pasahero. Kaya imposible daw na hindi niya ibinaba ito si Jayan, instead ay iniba niya yung daan at dinala siya sa isang madilim na lugar na kung saan pinilit niyang kunin yung bag ng pasahero niya. Also, nangangalap din ng sariling mga ebidensya itong mag-asawa para mapatunayan na nagsisinungaling nga itong si Jayan. Hinaluglog din nila yung mga CCTV kung saan maaaring makakuha sila ng ebidensya na magpapatunay na walang katotohanan yung ibinibintang dito sa rider. Sobrang perwisyo ang idinulot nitong aligasyon ni Jayan sa mag-asawa. Nakakaawa dahil apektado pati yung pamumuhay nila at sirang-sira yung pangalan nila. Later on, dun sa programa ni Raffy Tulfo, umamin itong si Jayan na gawa-gawa niya lang yung mga aligasyon niya. Sorry kuya. Ayun po, hindi ko lang po talaga na hindi nasa isip ko po noon. Like kahit i-report ko, hindi naman siya Pero yung mga nakikita ko po ngayon, lalo na yung mga comments po na nababasa ko din against me, lalo na po sa kanya. Mostly mga pasahero. Naisip ko po na siguro po, masakit po yun sa part niya, lalo na alam niya po sa sarili niya na talagang hindi naman po niya ginawa po yun. And yun po, nasa ko rin po na, like, what if sa akin, ganun, kunyari mayroon po akong maliit lang na bagay na nagawa sa ibang tao na para sa kanila hindi maganda. Tapos binawian po ako ng ganito kalaking Yung parang ginawa niyo? Siyempre po, definitely yung kung ano po yung nafe-feel niya ngayon, ganun po rin ang mangyayari sa akin. Kaya po, yun po, humingi po ako ng sorry sa, kagaya po nung sinabi niyo kanina na tapusin na natin ito nung sinabi po niya kanina, like, parang mag-aano na po ay kaso, nakaano po, di ba? So, parang... So, buburahin niyo po yung post niyo? Opo, willing naman po. Matagal ko na pong gustong gawin yun, kaso po... Hanggang ngayon po ba, nandiyan pa rin? Nasa profile ko po. Nakalock naman po yung profile ko, so hindi na po siya... Nakikita pa rin ibang tao? Hindi na po, kasi nakalock mga friends niya po. Anong reaction niyo po, sir, na siya po humingi ng sorry sa inyo? Hindi ko alam, sir. Bigat kasi ng paratang buhangin mo. Hindi ko alam kung kaya kita patawarin sa ginawa mo. Hindi lang ako yung sinira mo, hindi lang yung kumpanya. Yung buhay ng pamilya ko pa, sinira mo. Alam mo, natatat yung mga kamag-anak ko. Inisip nila, baka mamaya sindikato ka. Napagka nilabanan kita, kawawa sila.
Pero sabi ko, kung lalaban ako, alam ko nasa sarili ko, nasa tama ako eh. Kaya lalaban ako nga. Hindi ko alam, kaya ka patawarin ko. Sobrang natulog pa ako. Sa hindi talaga malamang dahilan, dahil kumbaga, talagang gumawa lang siya ng sarili niyang kwento para idiin yung rider. At ang itinuturo niyang dahilan, ayun ngang hindi niya nagustuhan na sinabihan siyang maganda siya. Napaka-weird na pag-iisip. Kumbaga, I think merong diferensya sa pag-iisip itong si Jayan. Tama yung sinasabi ni Raffy Tulfo na kung gustong magpa-check up ni Jayan sa psychiatrist ay tutulungan niya ito dahil hindi na talaga normal yung ganong pag-iisip na parang gustong-gusto niya na makasakit at pahiyain yung tao na wala namang ginawang masama sa kanya. It could be paranoia dahil gusto niyang sumikat, or it could be, sabi nga ni Raffy Tulfo, na isa siyang bipolar. Ganon pa man, kahit pa sabihin natin umamin siya at humingi ng sorry, para sa akin hindi enough yung apology niya. Kumbaga, dapat lang kasuhan siya. Hindi lang nung rider, pati ng kapulisan. Dahil dun sa kanyang sinumpaang salaysay, pwede siyang kasuhan ng mga pulis ng perjury o pagsisinungaling sa ginawa niya. At dito naman sa rider, pwede niyang kasuhan ng cyber libel dahil sa paninirang puri na ginawa sa kanya nitong kanyang pasaherong si Jayan. Oo, pwedeng tanggapin yung pagsasorry niya. Pero yung kasalanan ginawa niya, ibang usapan yon. Kailangan niyang panagutan yon. So kumbaga, kahit pa sabihing nag-public apology siya at humingi siya ng tawad sa harap ng mag-asawa, hindi yun enough para maabsuelto siya sa kanyang ginawang perwisyo sa mag-asawa. Kailangan panagutan niya ito. Dahil kung hindi, baka gagayahin pa siya ng ibang mga pasahero o ng ibang tao na anytime pwede naman pala nilang lusutan kahit pa nakakasira sila ng buhay at pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng pag-iimbento ng mga kwento. Kasi kung papakinggan natin nung umpisa sa programa ni Raffy Tulfo, talagang mapapaniwala ka dun sa kwento ni Jayan. Dahil talagang very convincing at talagang napakagaling niya magtagpi-tagpi ng mga kwento. Para siyang isa talagang pathological liar or habitual liar na kung saan talagang sanay na siya sa pagsisinungaling. At hindi talaga siya natitinag kahit umiiyak sa harap niya yung mag-asawa. Wala kang makikitang emosyon sa mukha ni Jayan. Hindi ko mawari kung isa siyang manhid o talagang ganong kasama yung pag-uugali niya. Kaya wala akong awang naramdaman sa kanya. At sana nga makinig sa mga netizens itong rider na ituloy niya yung demanda niya laban dito kay Jayan. Hindi lamang para malinis yung pangalan niya, kung hindi para bigyan ng leksyon itong babaeng ito na inaakalang napakaliit na bagay lang yung ginawa niya dito sa rider. At doon naman sa kumpanya ng rider na Move It, parang napakawalang kwenta rin yung kumpanya nila. Dahil kumbaga, biglang sinuspindi itong rider na ito na hindi man nang gumawa ng sariling investigation. Na kung saan, kitang-kita naman pala doon sa GPS na sinasabi ni Raffy Tulfo na imposibleng hindi niya ibinaba itong si Jayan sa destination. Dahil pagkatapos pala nun ay nagkaroon agad ito ng panibagong pasahero. Pero sinuspindi pa rin nila itong rider, itong kawawang rider. Pagpapatunay nito na hindi sila concerned sa empleyado nila, mas concerned sila sa imahe nila. Sana magsilbing lesson din ito, lalong-lalo na sa katulad ni Jayan. Yung kasabihang think before we click ay talagang importante na hindi porket akala natin wala itong na hindi ito magkakaroon ng malaking implikasyon sa buhay ng mga sinisira nating mga tao. Think again. Dahil katulad na nangyari sa mag-asawang ito, hindi biro ang dinanas nila. Magmula nang pumutok yung balita na hold-upper itong rider na ito. Kaya hindi lang para kay Jayan kundi para sa ating lahat. Hindi porket libre ang pagpo-post sa social media ay aabusuhin na natin. Let us all be responsible. Hindi tayong pwedeng basta na lang mag-post ng kung ano-ano, lalong-lalo na kung wala itong katotohanan. Dahil ang nasisira nating buhay ay napakahirap na ibalik sa normal uli. Lalong-lalo na kung nag-viral na yung pinost natin na paninira at kasinungalingan. Well, kahit papano, maganda rin yung ginawa ni Jayan na inamin niya yung pagkakamali niya. Pero inuulit ko, pwedeng patawarin yung tao o pwedeng patawarin si Jayan. Pero yung kasalanan ginawa niya, kailangan niya itong panagutan. At hanggang dito na lamang mga kaibigan. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panonood. And again, reminder para sa ating lahat, think before we click. And let us all be responsible sa paggamit ng ating mga social media accounts. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Enjoy your weekend everyone. Ingat po kayong lahat. Amping mo kanunay.
and God bless.